Matanda na siya, Marco. Tingnan mo ang mga kamay niya. Kasing gaspang ng liha. Nakakasawa na ang bawat hawak niya sa balat ko. Nakatayo ako sa likod ng mabigat na pinto ng Nara. Yakap-yakap ang isang kahon ng regalo na binalot ko sa seda. Sa loob nito ay ang barong na inabot ako ng 3 buwan bago matapos burdahan. Bawat tahi ay inalay ko para sa ika-5 anibersaryo namin. Pero ang narinig ko mula sa kabilang silid ay hindi ang pagkasabik ng asawa ko, kundi ang boses niyang puno ng pandidiri. Nabitiwan ko ang kahon. Dumulas ito mula sa aking mga daliri at bumagsak sa sahig nang walang ingay dahil sa makapal na karpet. Ngunit sa loob ng dibdib ko, may kung anong nabasag na mas maingay pa sa pagguho ng mundo. Tiningnan ko ang aking mga palad, ang mga kalyo mula sa paglalaba para makatipid sa kuryente, ang maliliit na paso ng mantika mula sa pagluluto ng paborito niyang ulam. Akala ko, ang mga peklat na ito ay medalya ng aking pagmamahal at sakripisyo. Iyon pala, sa mga mata niya, isa lamang itong kapangitan na dapat ikahiya. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng 5 taong pagpiga ko sa aking sarili para sa pamilyang ito, ang halaga ko ba ay katulad na lang ng isang basahan na kailangang itapon? Bumalik ang diwa ko sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang hapdi sa aking hintuturo. Napaso ako sa gilid ng mainit na kaldero habang hinahalo ang kare-kare, ang paboritong ulam ni Donato. Ang amoy ng mani at bagoong ay pumuno sa kusina. Isang pamilyar na halimuyak na dati ay nagpapangiti sa kanya tuwing umuuwi siya galing trabaho. Hinipan ko ang aking daliri, ngunit ang sakit ay tila walang epekto kumpara sa lamig na bumabalot sa buong mansyon. Ngumiti ako nang mapait at dahan-dahang hinaplos ang aking tiyan. Wala pang umbok, pero alam kong naroon na siya. Ang bunga ng aming pagmamahal, ang sorpresang balita na inihanda ko para sa gabing ito. Umaasa ako na ang batang ito ang magiging tulay upang bumalik ang dating tamis ng aming pagsasama. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at ang malakas na tunog ng pagtama nito sa dingding ay nagpabigat lalo sa hangin. Pumasok si Doña Carmela, ang ina ni Donato, na nakasuot ng seda at puno ng alahasang leeg. Agad na kumunot ang kanyang noo at nagtakip siya ng ilong gamit ang isang panyo na amoy mamahaling pabango. Tila ba isang nakakalasong usok ang aking niluluto. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parabang isa akong insekto na nakapasok sa kanyang palasyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghuhusga at walang katapusang pagkamuhi. Diyos ko, Maricel, ano ba itong amoy na ito? Nagmumukhang karinderya ang mansyon ko dahil sa niluluto mo. Ang matapobreng bulyaw niya habang pinapaypayan ang sarili. Parating na ang mga bisita ni Donato. Magpalit ka nga ng damit. Huwag kang haharap sa kanila na amoy kusina ka. Nakakahiya sa mga business partners ng anak ko kung makikita nila ang asawa niyang mukhang katulong. Napayuko ako at kinagat ang aking labi upang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Gusto ko sanang isumbat na ako ang nagluto dahil pinaalis niya ang lahat ng katulong kaninang umaga. Gusto ko sanang sabihin na ang amoy karinderya na ito ang nagpalaki sa anak niya noong naghihirap pa sila. Pero tulad ng nakasanayan, nilunok ko ang aking pride, ang katahimikan ng aking naging sandata at pananggalang. Tumango na lamang ako at pinatay ang kalan. Iniiwan ang niluto kong puno ng pagmamahal na ngayon ay tila basura na sa paningin ng iba. Nang sumapit ang gabi, ang dining area ay pinalamutian ng mga kristal at pilak, bagay na bagay sa yaman ng mga Valmores. Narinig ko ang paghinto ng sasakyan sa labas at ang pamilyar na yabag ni Donato. Bumilis ang tibok ng puso ko. Inayos ko ang aking bestida, isang simpleng damit na tinahi ko pa noong nakaraang taon, at huminga ng malalim.
Hawak ko sa aking likuran ang regalong barong at ang resulta ng pregnancy test. Ito na ang pagkakataon. Ngunit pagpasok ni Donato sa silid kainan, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babae, si Bettina. Nakasuot ito ng isang pulang gown na hapit sa katawan na nagpapakita ng kanyang makinis at maputing balat na tila hindi pa nakaranas ng anumang gawaing bahay. Ang kanyang mga daliri ay mahahaba at may manicure at kumikinang ang mga diamante sa kanyang tainga. Nakakapit siya sa braso ni Donato ng mahigpit, masyadong mahigpit para sa isang business partner lamang. Ang ngiti ni Donato na matagal ko nang hindi nakikita ay nakatuon kay Bettina at agad itong nawala nang dumako ang tingin niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging malamig, parang yelong tumutusok sa aking kaluluwa. Donato, happy anniversary, ang bati ko. Bagaman naging garalgal ang aking boses, iniabot ko ang kahon ng barong, umaasang makikita niya ang pagmamahal sa bawat hibla ng burda. Tinahi ko ito para sa'yo. Ang disenyo ay... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Walang awang hinawi ni Donato ang aking kamay. Ang kahon ay tumilapon at bumagsak sa sahig, dahilan upang lumabas ang barong na pinagpuyatan ko ng ilang buwan. Ang pinong tela ng pinya na may burdang disenyo ng mga dahon ng kawayan ay humalik sa maruming tiles na tinatapakan ng kanilang mararangyang sapatos. Naramdaman ko ang pagtigil ng ikot ng mundo sa sandaling iyon. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. "Don't give me that trash, Maricel," ang malamig na sabi ni Donato habang pinapagpag ang kanyang manggas na para bang nadumihan siya sa pagdampi ng aking kamay. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ko kailangan ng mga gawa sa bahay. We can buy better clothes. Bettina here knows real fashion. Hinawakan ni Donato ang aking kamay. Hindi para lambingin, kundi para ipahiya. Itinaas niya ito sa ilalim ng chandelier upang makita ng lahat ang gaspang ng aking mga palad, ang mga kalyo sa aking mga daliri, at ang maliliit na sugat mula sa karayom. "Tingnan mo ito," ang sabi niya kay Bettina na may halong pandidiri. "These hands are rough, parang liha, nakakasugat kapag humahawak sa balat. Hindi tulad ng sayo, Bettina, malambot, pang-alaga." Tumawa ng mahina si Bettina, isang tawang matinis na parang tunog ng kuko sa pisara. "Oh my, Donato, baka naman kasi she's meant for labor, not for leisure. Hayaan mo na. I can recommend a good lotion for her, kung tatalab pa." Binitawan ni Donato ang aking kamay na parang isang maruming basahan. Nanatili akong nakatayo doon, nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahan akong lumuhod upang damputin ang barong sa sahig. Pinagpag ko ang alikabok mula sa borda nito nang may sukdulang pag-iingat. Tila ba ang pinapagpag ko ay hindi lamang dumi, kundi ang natitira kong dangal na pilit nilang inaapakan. Niyakap ko ang damit sa aking dibdib, ang tanging bagay sa silid na ito na may bahagi ng aking puso. Wala ni isa sa kanila ang tumulong sa akin. Pinanood lang nila ako na parang isang palabas sa sirko. Umupo na sila sa hapagkainan nang hindi ako inaaya. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay nagsimula ng umingay. Si Doña Carmela ay aliw na aliw sa pakikipagkwentuhan kay Bettina tungkol sa mga lupain at stocks, habang si Donato ay panay ang tingin sa kanyang relo. Tila ba may hinahabol na oras o may kinatatakutang mangyari. Ang kanyang mga mata ay balisa, hindi mapakali, at pilit na iniiwasan ang aking tingin. Lumapit ako sa mesa, hindi upang kumain, kundi upang ibigay ang huling balita na sa tingin ko ay makakapagbago ng lahat. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapatatag ang aking boses. "Donato, may sasabihin sana ako." Ang simula ko, habang ang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking damit. Importante ito. Tungkol ito sa atin at sa magiging pamilya natin.
Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, may kinuha si Donato mula sa kanyang briefcase. Isang brown na sobre. Inilapag niya ito ng padabog sa gitna ng mesa sa ibabaw ng niluto kong kare-kare na ngayon ay lumalamig na. Tama na ang drama, Maricel. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay wala ng nikatiting na emosyon. I want out. Pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na okay tayo. Ito ang regalo ko sa'yo para sa anniversary natin. Tinitigan ko ang sobre. Alam ko na kung ano ito kahit hindi ko pa buksan. Ang mga letra sa papel ay tila lumulutang at umiikot sa aking paningin. Petition for annulment. Pirmahan mo yan. Ang utos ni Doña Carmela na sumisip-sip ng wine. Huwag ka nang magmatigas, Hija. Wala ka namang maibibigay sa anak ko kundi kahihiyan. Si Bettina, she represents the bank that can save our company. Ikaw? Ano ang ambag mo? Tela? Sinulid? Pero Donato, ang bulong ko, ang luha ay tuluyan ng umagos. Buntis ako. Magkakaanak na tayo. Katahimikan. Inasahan ko ang gulat. Inasahan ko ang kaunting tuwa. Pero ang nakita ko lang sa mukha ni Donato ay takot na mabilis na palitan ng galit nang makita niya ang matalim na tingin ng kanyang ina. Sinungaling! Ang sigaw ni Doña Carmela. Tumayo si Donato, ngunit hindi para yakapin ako. Tinalikuran niya ako. Just sign the papers, Maricel. Umalis ka na. Wala ka ng lugar dito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puson. Hindi ito ordinaryong sakit. Para itong isang kamay na pumipiga at pumipilipit sa aking matris. Napahawak ako sa gilid ng mesa, namimilipit sa sakit, habang ang paligid ay nagsisimulang magdilim. Ang huling bagay na nakita ko ay ang pag-abot ni Bettina ng baso ng tubig kay Donato, habang ako ay unti-unting bumabagsak sa sahig, mag-isa, habang ang buhay sa loob ko ay nagsisimula ring kumawala. Nagising ang diwa ko hindi dahil sa haplos ng pag-aaruga, kundi sa hagupit ng isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Napasinghap ako at pilit na iminulat ang aking mga mata. Ang una kong nakita ay ang matalim na takong ng sapatos ni Doña Carmela na nakatutok sa aking pisngi. Ang sakit sa aking puson ay hindi nawala. Sa halip, ito ay mas tumindi. Tila ba may mga garapata na kumakain sa aking loob. Nakahiga pa rin ako sa malamig na sahig ng dining area at sa paligid ko ay nakatayo sila. Si Bettina na may mapang-uyam ng ngiti at si Donato na nakatalikod. Tila walang lakas na harapin ang kanyang sariling konsensya. Huwag ka ngang umarte dyan! Ang bulyaw ni Doña Carmela na ang boses ay mas matinis pa sa pagkabasag ng kristal. Akala mo ba madadala mo kami sa drama mong buntis ka? Sinungaling. Alam kong ginagawa mo lang yan para hindi kita palayasin matapos mong nakawin ang singsing ko. Magnanakaw, pilit kong ibinuka ang aking bibig upang magsalita, upang ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit ang lumabas lamang ay isang mahina at garalgal na ungol. Wala akong kinuha. Ang tanging kinuha ko sa pamamahay na ito ay ang mga sakit na idinulot nila. Donato, ang tawag ko. Pilit inaabot ang laylayan ng kanyang pantalon. Tulungan mo ako. Ang anak natin. Lumingon si Donato ng bahagya. Nakita ko ang saglit na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang munting kislap ng awa. Ngunit agad itong pinatay ni Bettina nang humawak ito sa braso niya at bumulong ng kung ano. Muling tumigas ang mukha ng asawa ko. Hinawini niya ang kanyang paa upang bitawan ko siya. Manong, yaya, ilabas ang babaeng yan, ang utos ni Doña Carmela. Ayoko nang magnanakaw sa pamamahay ko. Kaladkarin niyo siya palabas ng gate, ngayon din. Naramdaman ko ang magaspang na kamay ng mga security guard na humawak sa aking magkabilang braso. Binuhat nila ako na parang isang sako ng basura. Wala akong lakas para manlaban. Ang bawat hakbang nila ay nagpapadagdag sa kirot na gumuguhit
sa aking ibabang bahagi. Inilabas nila ako sa mansyon, dinala sa malawak na hardin kung saan nagsisimula nang bumagsak ang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking pagdadalamhati, ibinubuhos ang bawat patak ng luha na hindi ko na kayang ilabas. Inihagis nila ako sa labas ng mataas na bakal na gati. Ang aking katawan ay bumagsak sa basang semento ng kalsada. Ang lamig ng aspalto ay tumagos sa manipis kong bestida, nanunuot hanggang sa aking buto. Narinig ko ang pag-ugong ng mabigat na gate habang ito ay dahan-dahang isinasara. Sa huling siwang nakita ko si Donato na nakadungaw sa bintana. Pinapanood ako. Donato, ang sigaw ko, kasabay ng dagundong ng kulog na yumanig sa lupa. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan dito. Ngunit ang tanging sagot sa akin ay ang tunog ng bakal na tuluyang nagdikit at ang pagkawala ng ilaw sa bintana kung saan siya nakatayo. Naiwan ako sa dilim. Ang ulan ay bumabagsak ng walang humpay na parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Sinubukan kong tumayo, ngunit muli akong napaluhod nang maramdaman ko ang isang mainit na likido na dumaloy sa pagitan ng aking mga hita. Iba ito sa lamig ng ulan. Mainit ito, malapot, at nagdadala ng isang nakapanlulumong katotohanan. Tiningnan ko ang tubig na umaagos sa paanan ko. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng poste ng ilaw, nakita ko ang kulay na humahalo sa tubig ulan, isang matingkad na pula. Napahawak ako sa aking tiyan at humagulhol. Ang tunog ng aking pag-iyak ay nilamon ng hangin at ulan. May kung anong nawala sa akin. Isang parte ng aking pagkatao, isang pangarap na hindi pa man nasisilayan ng liwanag ay agad nang binawi. Ang sakit ng katawan ay wala kumpara sa guhong naramdaman ko sa aking puso. Unti-unting nanlabo ang aking paningin dahil sa pagod at pagkaubos ng dugo. Ang huling naramdaman ko ay ang lamig ng ulan na tila niyayakap ako bilang paghahanda sa isang mahabang pagtulog. Nagising ako sa amoy ng alkohol at kalawang. Hindi ito ang amoy ng lavender sa kwarto namin ni Donato. Ang higaang kinahihigaan ko ay matigas at maingay sa bawat galaw ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Puti ang kisame, ngunit may mga bakas ng tagas ng ulan. Nasa charity ward ako ng isang pampublikong ospital. Sinubukan kong bumangon, ngunit agad akong pinigilan ng isang nurse na may maamong mukha. "Huwag po kayong gumalaw, misis," ang malumanay niyang sabi habang inaayos ang dextrose na nakakabit sa aking kamay. "Masyado pong marami ang nawalang dugo sa inyo." Ang anak ko? Ang tanong ko. Kahit na sa kaibuturan ng puso ko, alam ko na ang sagot. Ang katahimikan sa loob ng aking sinapupunan ay napakalakas. Wala na ang pintig na minsan kong naramdaman. Yumuko ang nurse at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Ikinalulungkot ko po. Dumating po kayo dito na wala na ang bata. Nakunan po kayo dahil sa stress at may nakita rin ang doktor na kakaiba sa dugo ninyo." Pumikit ako ng mariin, hinahayaan ng mainit na luha na dumaloy sa aking pisngi. Wala na. Ang huling hibla na nag-uugnay sa akin kay Donato, ang nag-iisang pag-asa ko, ay wala na. Tinanggalan na nila ako ng tahanan, ng asawa, ng dangal. At ngayon, pati ang aking anak. May nakuha po kami sa bulsa ng damit nyo noong dinala kayo dito ng isang tricycle driver, ang sabi ng nurse. May iniabot siya sa aking isang piraso ng papel na medyo lukot na at may mantsa ng tubig. "Resibo po yata ito. Baka kailangan nyo." Tinanggap ko ang papel nang nanginginig ang kamay. Ito ang resibong nakita kong nalaglag mula sa bag ni Doña Carmela noong nakaraang linggo, noong sinabi niyang bumili siya ng mga espesyal na bitamina para sa akin upang maging malusog daw ang aking pagbubuntis. Binasa ko ang nakasulat sa resibo. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa aking paningin,
Ngunit malinaw ang pangalan ng gamot. Hindi ito bitamina. Isa itong uri ng herbal na pamparegla at pampahilab ng tiyan na mahigpit na ipinagbabawal sa mga buntis. Nanigas ang buong katawan ko. Ang mga alaalang bumalik sa akin ay parang mga piraso ng basag na salamin. Ang pagpipilit ni Doña Carmela na inumin ko ang tsaa gabi-gabi. Ang matamis niyang nangiti habang pinapanood akong ubusin ang laman ng tasa. Ang sinabi ng nurse kanina na may kakaiba sa dugo ninyo. Hindi aksidente ang pagkawala ng anak ko. Hindi ito dahil lang sa stress o sa pagkakadapa ko sa ulan. Pinatay nila ang anak ko. Dahan-dahan kong nilamukos ang papel sa aking kamao. Ang sakit na nararamdaman ko kanina ay unti-unting napapalitan ng isang bagong emosyon. Isang nag-aalab na puot na mas mainit pa sa apoy. Sa silid na yon na puno ng mga estranghero at amoy ng gamot, namatay si Maricel na mapagparaya. At sa abo ng kanyang pagkawala, may ibang isinilang, isang babaeng wala ng luhang natitira para iiyak, kundi dugo na lamang na handang maningil. Ang paglalakbay pabalik sa Ilocos ay isang mahaba at tahimik na paglalamay para sa aking puso. Sa bawat kilometrong nilalampasan ng bus, iniiwan ko ang isang piraso ng aking nakaraan sa Maynila. Ang lungsod na nangako ng pangarap, ngunit nagbigay lamang ng bangungot. Nakadungaw ako sa bintana, pinapanood ang pagbabago ng tanawin mula sa matataas na gusali patungo sa malawak na bukirin at asul na dagat. Ang hangin dito ay iba. Hindi ito amoy usok at pagmamadali, kundi amoy asin, lupa, at mga alaalang matagal nang natutulog. Bumaba ako sa tapat ng isang pamilyar na daan na puno ng mga puno ng mangga. Ang aking mga paa, na sanay sa makikintab na tiles ng mansyon, ay muling humalik sa magaspang na lupa ng aking sinilangan. Walang sumalubong sa akin na mga katulong o driver. Tanging ang mainit na yakap ng araw at ang banayad na ihip ng hangin ang bumati sa akin. Sa dulo ng daan ay naroon ang maliit na bahay na pawid at bato. Ang tahanan kung saan ako natutong humabi bago ako natutong magmahal. Maricel, isang tinig na puno ng pagdududa ang bumasag sa katahimikan. Mula sa silong ng bahay, lumabas si Lola Sabel. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak, at ang kanyang likod ay medyo kuba na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at mapag-aruga. Nang makita niya ako, payat, namumutla, at walang dala kundi isang maliit na bag. Hindi siya nagtanong. Hindi niya ako tinanong kung nasaan ang aking asawa o kung bakit ako umuwi ng mag-isa. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang mga bisig. Tumakbo ako palapit sa kanya at ibinaon ang aking mukha sa kanyang dibdib na amoy langis ng niyog at tabako. Doon, sa wakas, bumigay ang dam ng aking mga luha. Umiyak ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Umiyak ako dahil sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman kong may halaga ako, hindi dahil sa apelyido ng asawa ko, kundi dahil ako si Maricel, ang apo ni Lola Sabel. Nang gabing iyon, pinakain ako ni Lola ng simpleng lugaw na may itlog. Walang foie gras, walang steak, ngunit bawat subo ay puno ng lasa ng pagmamahal na matagal ko nang hindi natitikman. Matapos kumain, dinala niya ako sa lumang silid kung saan nakatayo ang antigong habihan ng aking ama. Ang kahoy nito ay makintab dahil sa tagal ng paggamit at ang mga sinulid ay nakahanda na, tila naghihintay sa pagbabalik ng isang kaibigan. Umupo ako sa harap ng habihan. Ang aking mga daliri ay kusa ng gumalaw. Tila may sariling isip. Hinawakan ko ang shuttle at sinimulang ipasok ang sinulid sa pagitan ng mga hibla. Ang tunog ng kawayan at kahoy na nagtatama ay isang ritmo na pamilyar sa aking kaluluwa. Ito ang musika ng aking kabataan. Dahan-dahan, nawala ang ingay ng mga pangiinsulto ni Doña Carmela sa aking isipan at napalitan ito ng payapang tunog ng paglikha.
Habang hinahabi ko ang isang simpleng tela, lumapit si Lola Sabel na may dalang isang lumang baul na gawa sa nara. Inilapag niya ito sa tabi ko at binuksan. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay umalingasaw. Matagal ko nang itinatago ito, apo. Ang sabi niya sa akin, ang boses ay seryoso. Bilin ito ng tatay mo bago siya nawala. Huwag ko raw ibibigay sa'yo hanggat hindi mo kailangan. At sa tingin ko, ngayon ang tamang panahon. Kinuha ko ang isang makapal na sobre mula sa baul. Ang papel ay naninilaw na, ngunit ang mga selyo at pirma ay malinaw pa. Binasa ko ang nilalaman at nanlaki ang aking mga mata. Ito ay ang orihinal na titulo ng lupa, hindi lamang ng kinatatayuan ng bahay namin, kundi ng buong ektarya ng lupain na umaabot hanggang sa baybayin. Ang lupaing ito, ang mismong kinatitirikan ng mga pangarap na resort ng pamilya Valmores. Laging sinasabi ni Donato na ang lupaing ito ay binili ng kanyang ama mula sa amin sa murang halaga. Ipinamukha nila sa akin na utang na loob ko pa na pinatira nila kami dito. Ngunit ayon sa mga dokumentong ito, ang lupa ay hindi kailanman na ibenta. Ito ay isang lease agreement lamang na napaso na 10 taon na ang nakararaan. Ibig sabihin, ang pamilya Valmores ay iligal na nagmamay-ari at kumikita sa lupang ito nang walang pahintulot. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang katotohanan. Sa loob ng mahabang panahon, ipinaramdam nila sa akin na ako ay isang parasitiko na nabubuhay sa yaman nila. Iyon pala, sila ang mga linta na sumisipsip sa dugo ng aking pamilya. Lola, ang garalgal kong sabi, alam ba nila ito? Alam ng matandang Valmores, sagot ni Lola. At sigurado akong alam din ni Carmela. Kaya kasiguro nila pinakasalan para patahimikin tayo at angkinin ng lupa. Nang tuluyan, isang malamig na galit ang bumalot sa akin. Ginamit nila ako. Ang aking pag-ibig, ang aking pagsisilbi, ang aking buhay. Lahat ay bahagi lamang ng isang malaking negosyo para sa kanila. Biglang may narinig akong kaluskos sa labas. Tumingin ako sa bintana at nakita ang isang anino ng lalaki na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatingin sa aming direksyon. Nakasuot siya ng kakaibang sombrero at may hawak na sketchpad. Nang mapansin niyang nakatingin ako, mabilis siyang tumalikod at naglaho sa dilim. Isang misteryosong estranghero, ngunit wala akong panahon para sa kanya ngayon. Kinuha ko ang gunting na pamputol ng sinulid sa ibabaw ng habihan. Tiningnan ko ang aking sarili sa lumang salamin. Ang buhok ko ay mahaba at magulo, tulad ng buhay ko. Huminga ako ng malalim at sa isang mabilis na galaw, ginupit ko ang isang mahabang hibla ng aking buhok. Ang mga itim na hibla ay nahulog sa sahig kasabay ng pagbagsak ng aking mga luha. Hinding-hindi na muli. Hinding-hindi na ako magiging sunod-sunuran. Ngunit ang aking sumpa ay agad na sinubok. Kinabukasan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa harap ng aming bakuran. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, may bitbit na briefcase at may kasamang 2 pulis. Kilala ko siya. Si Attorney Gomez, ang abogado ng pamilya Valmores. Lumabas ako ng bahay, hawak pa rin ang gunting sa aking kamay. Ang puso ko ay kumakabog, ngunit hindi sa takot, kundi sa paghahanda sa digmaan. Magandang umaga, Mrs. Valmores. Oh, sorry, Miss Aninag na pala. Ang nakangising bati ni Attorney Gomez. Naparito kami para iserve ang eviction notice. Kailangan nyo nang lisanin ang property na ito sa loob ng 24 na oras. Ito ay pag-aari na ng Valmores Development Corp. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Hawak ko ang titulo sa aking likuran, ang ebidensya ng kanilang kasinungalingan. Ang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang.
Hindi ako natinag sa mapanguyam ng ngiti ni Attorney Gomez. Sa nakaraang buhay ko bilang Mrs. Balmores, siguro ay nanginig na ang tuhod ko at nagmakaawa. Pero ang babaeng nakatayo ngayon sa harap niya ay wala nang mawawala. Tiningnan ko ng diretso ang kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko kailanman ginawa noon sa sinumang tauhan ng aking asawa. Attorney, ang panimula ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit matalim. Bago mo iabot sa akin ang eviction notice na, yan sigurado ka bang nabasa mo nang maigi ang titulo torrents ng lupang ito? O baka naman nakalimutan mong i-check kung valid pa ang lease agreement ng kliyente mo na napaso na 10 taon na ang nakakaraan. Nawala ang nangisi sa mukha ng abogado. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Tila hindi makapaniwala na ang dating tahimik na may bahay ay marunong nang magsalita ng lengguwahe ng batas. Narinig ko ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng mangga. Tila ang kalikasan mismo ay nakikinig sa aming tensyon. Paano mo? Nauutal niyang tanong. 5 taon akong nakinig sa mga business dinner ni Donato. Pagpapatuloy ko, habang mahigpit na hawak ang gunting sa aking likuran. Natutunan ko kung paano kayo magmanipula ng kontrata. Kaya bago mo ako takutin, siguraduhin mong handa ang kliyente mo sa kasong estafa at illegal detainer. Ngayon, umalis ka sa lupang ito bago ko ipatawag ang barangay. Umatras si Attorney Gomez. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan ng padabog at pinaharurot ito paalis. Iniiwan ang alikabok sa aming harapan. Napabuntong hininga ako ng malalim. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa adrenaline ng unang pagkapanalo. Impresibo. Isang boses ang narinig ko mula sa likuran. Lumingon ako at nakita ang lalaking misteryoso na nakita ko kagabi. Lumabas siya mula sa anino ng punong kahoy. Matangkad siya, may suot na kakaibang salamin na may makapal na frame at nakasuot ng scarf kahit mainit ang panahon. Ang kanyang tindig ay mayabang, parang isang hari na naglalakad sa gitna ng palengke. Sino ka? Tanong ko. Handa nang gamitin ang gunting kung kinakailangan. Isandro? Sagot niya, habang lumalapit sa akin at sinusuri ang aking mukha na parang isang painting sa museo. At ikaw naman si Maricel, ang babaeng may potensyal, pero sinasayang ang oras sa paghahabi ng... Tumingin siya sa telang nasa habihan na iniwan ko kanina. Basura. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Huwag mong insultuhin ang Inabel namin. Dugo at pawis ng pamilya ko ang puhunan dyan. Dugo at pawis, oo, pero walang kaluluwa. Ang madiin niyang sagot, habang dinadampot ang tela at sinusuri ang hibla. Ang gawa mo ay malungkot, Maricel. Amoy pagpapaalipin. Amoy pagsuko. Ang bawat sinulid ay sumisigaw ng awa naman kayo sa akin. Sa mundo ng sining, walang bumibili ng awa. Ang binibili nila ay kapangyarihan. Binitawan niya ang tela na parang nandidiri siya. Narinig ko ang kwento mo sa bayan. Iniwan, niloko, nawalan ng anak. Masakit, di ba? Pero kung gagamitin mo lang ang habihan para umiyak, magsasaka ka na lang. Ang kailangan mo ay apoy, galit, puot. Kayang-kaya mong durugin ang mga Valmores, pero hindi gamit ang luhang yan. Gamitin mo ang sining. Natahimik ako. Ang kanyang mga salita ay parang asido na tumutunaw sa aking balat. Ngunit sa ilalim nito, may katotohanan na hindi ko matanggihan. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ko. Hamunin kita, sabi ni Isandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang sigla. Habi ka ng tela ngayong gabi, pero ayoko ng puti, ayoko ng pastel, gusto ko ng pula. At habang hinahabi mo yan, huwag mong isipin ang anak na nawala sa'yo. Isipin mo ang babaeng pumatay sa kanya. Isipin mo ang asawang nagtaksil sa'yo. Ilagay mo ang lahat ng puot mo sa bawat hibla.
Kapag nagustuhan ko ang gawa mo bukas ng umaga, gagawin kitang reyna. Iniwan niya ako doon na tuliro. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Umupo ako sa harap ng lumang habihan ni Itay. Kumuha ako ng mga sinulid na tinina sa kulay ng matingkad na pula, kulay ng dugo, kulay ng apoy, kulay ng paghihiganti. Sinimulan ko ang paghahabi. Click-clack, click-clack. Hindi mali. Ang tunog ng kawayan at kahoy ay hindi na lamang basta ritmo. Ito ay naging tunog ng mga buto na nababali, ng mga pangakong napupako. Sa bawat hagod ko ng shuttle, naaalala ko ang mukha ni Bettina habang tumatawa. Hagod. Ang pagsasara ng gate habang ako'y nasa ulan. Hagod. Ang malamig na tingin ni Donato. Hagod. Ang resibo ng gamot na pumatay sa anak ko. Bumilis ang galaw ng aking mga kamay. Hindi ko na ininda ang paltos na pumuputok sa aking mga daliri. Tumulo ang dugo mula sa aking hintuturo at humalo sa pulang sinulid. Ngunit hindi ako tumigil. Ang tela ay humahaba at ang disenyo ay kusaan ng lumalabas. Hindi ito ang tradisyonal na bulaklak o geometric patterns. Ito ay magulo, marahas, matalim, at nakapapasong tingnan. Para itong apoy na gumagapang sa tela. Sumisigaw ang bawat hibla ng tela. Ito ang sigaw na hindi ko magawa noong nasa ospital ako. Ito ang sampal na hindi ko maibigay kay Carmela. Inabot ako ng umaga. Nang huminto ang galaw ng aking mga kamay, nakita ko ang resulta. Isang telang inabel na hindi ko akalaing kaya kong likhain. Nakakatakot itong tingnan, ngunit hindi mo maiaalis ang iyong paningin. Ito ay maganda sa paraang nakakasakit. Dumating si Isandro habang sumisikat ang araw. Tiningnan niya ang aking gawa ng matagal. Hinaplos niya ang magaspang na tekstura nito kung saan natuyo ang patak ng aking dugo. Dahan-dahang gumuhit ang isang ngangiti sa kanyang labi. Ito, ang bulong niya, tila manghang-mangha. Ito ang hinahanap ng mundo, hindi ang perpektong ganda, kundi ang ganda ng isang bagyong nagwawasak. Tumingin siya sa akin. Ang aking mga mata ay pagod, nangingitim ang ilalim, ngunit wala ng luha. Tuyo na ang balon. Handa na ang kontrata, Maricel, sabi ni Isandro. Dadalhin kita sa Maynila. Ibabangon natin ang pangalan mo, pero hindi bilang Maricel Aninag. Masyado siyang mabait. Masyado siyang mahina. Kailangan mong patayin siya. Inilahad niya ang kanyang kamay. Mula sa araw na ito, ikaw na si Madam M. Ang babaeng walang puso, walang awa, puro negosyo at sining lang. Payag ka ba? Kapalit ng hustisya para sa anak mo. Handa ka bang ibenta ang dating ikaw? Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng sugat. Naalala ko ang naramdaman ko noong nakahiga ako sa ulan. Ang pakiramdam ng pagiging walang halaga. Hinding-hindi ko nahahayaang maramdaman yon muli. Inabot ko ang kamay ni Isandro at mahigpit itong pinisil. Patay na si Maricel. Ang malamig kong sagot. Sunugin na natin ang Maynila. Lumipas ang 3 taon, ngunit ang mansyon ng mga Valmores ay hindi na tulad ng dati. Kung noon ay amoy lemon at bagong luto ang sumasalubong sa sinumang papasok sa pinto. Ngayon ay amoy alikabok at panis na pagkain ang pumupuno sa hangin. Ang mga kristal na chandelier ay nababalutan na ng sapot ng gagamba at ang mga mamahaling carpet ay may mga mantsa ng alak na hindi na natanggal. Pagod na umuwi si Donato galing sa opisina. Hinubad niya ang kanyang sapatos sa may pintuan, umaasang may sasalubong sa kanya upang kunin ang kanyang coat at abutan siya ng tsinelas, tulad ng ginagawa ni Maricel noon. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng hallway at ang nagkalat na mga kahon ng online shopping sa sahig. Yaya! Ang sigaw niya, ngunit walang sumagot. Nakalimutan niya. Umalis na pala ang pang-anim na katulong nila ngayong buwan. Walang nagtatagal sa ugali ng kanyang ina at sa katamaran ng kanyang bagong asawa. Napabuntong hininga na lamang si Donato
at dumiretso sa kusina. Walang nakahaing hapunan. Sa lababo, nagtatambak ang mga hugasin na pinamamahayan na ng langaw. Binuksan niya ang refrigerator, ngunit puro expired na gatas at mga bote ng beer lamang ang laman. Umakyat siya sa kwarto ng kanyang ina. Mula sa labas, narinig niya ang matinis na boses ni Doña Carmela na nagrereklamo. "Tubig! Gusto ko ng tubig! Bakit walang umaasikaso sa akin dito? Mamamatay na ako sa uhaw." Pumasok si Donato sa kwarto. Nakahiga si Doña Carmela, payat at mukhang tuyot na tuyot. Ang dating matapobreng donya na laging puno ng alahas ay ngayoy nakasuot na lamang ng lumang duster. Sa gilid ng kama, nakaupo si Bettina habang abala sa paglalaro sa kanyang cellphone, tila walang naririnig. "Bettina!" ang tawag ni Donato. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Kanina pa humihingi ng tubig si Mama. Hindi mo ba siya naririnig?" Hindi man lang nag-angat ng tingin si Bettina. "Oh, you're home. Donato, pakicheck nga yung card mo. Decline kasi yung transaction ko sa salon kanina. Nakakahiya tuloy." "Declined?" Napahawak si Donato sa kanyang sentido. Ang sakit ng ulo niya ay tila pinupukpok ng maso. "Bettina, maxed out na ang credit limit natin. Wala na tayong cash flow. Ang kumpanya ay—" "Don't start with me, Donato." Ang irap ni Bettina. Tumayo ito at lumabas ng kwarto. Iniiwan ang amoy ng matapang na pabango na lalong nagpasakit sa ilong ni Donato. "Problema mo na yan. Asawa mo ako. Hindi ka tulong. Kung gusto mo nang mag-aalaga sa nanay mong baliw, kumuha ka ng nurse. I'm going out." Ang pagbagsak ng pinto ay yumanig sa buong kwarto. Naiwan si Donato na nakatayo, habang ang kanyang ina ay patuloy sa pag-ungol at pagtawag ng mga pangalan ng taong wala na. "Maricel, tawagin mo si Maricel." Ang bulong ni Doña Carmela sa kanyang pagdedeliryo. "Masarap magmasahe si Maricel. Nasaan na siya?" Nanigas si Donato. Ang pangalang iyon ay parang isang patalim na tumarak sa kanyang dibdib. Kumuha siya ng baso ng tubig at pinainom ang kanyang ina, ngunit ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya kung paano alagaan ni Maricel ang kanyang ina kahit na nilalait siya nito. Naalala niya ang mainit na sabaw, ang malinis na damit, ang tahimik na pag-aasikaso. Lumabas si Donato ng kwarto dahil hindi niya makayanan ang bigat ng konsensya. Pumasok siya sa kanyang sariling silid, ang dating silid nila ni Maricel. Binuksan niya ang cabinet upang kumuha ng pambahay. Sa pinakasulok ng drawer, sa ilalim ng mga mamahaling suit, nakita niya ang isang bagay na pamilyar. Ito ay ang puting kamisa na may maliit na burda sa kwelyo. Ito yung damit na muntik na niyang itapon nung gabing pinalayas niya si Maricel. Pero naitago niya sa huling sandali dahil sa takot na mawalan ng butones. Kinuha niya ito at inamoy. Wala na ang amoy ng lavender. Amoy luma na ito. Pero nandoon pa rin ang pakiramdam ng telang hinawakan ng mga kamay na nagmahal sa kanya ng totoo. Isinuot niya ang kamisa. Sakto ang sukat. Malambot sa balat. Hindi tulad ng mga damit na binibili ni Bettina na makati at hindi komportable. Napaupo si Donato sa gilid ng kama at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Ang pagsisisi ay isang mapait na lasa na hindi niya malulunok. Akala niya ay makakahanap siya ng reyna sa katauhan ni Bettina. Iyon pala ay nag-uwi siya ng isang magandang patibong, habang ang tunay na diamante ay itinapon niya sa putikan. Biglang tumunog ang intercom mula sa gate. Ang matinis na tunog ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. "Sir Donato!" Ang boses ng guard ay nanginginig. May dumating po na sulat galing sa bangko. Urgent daw po. Bumaba si Donato at kinuha ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupunit ang selyo. Binasa niya ang nilalaman at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. "Notice of foreclosure.
Ang bangko ay nagbibigay na ng ultimatum. Ang kanilang mga ari-arian ay ililipat sa pangalan ng bangko sa loob ng 3 buwan kung hindi nila mababayaran ang milyon-milyong utang. Ang tanging paraan para maisalba ang kumpanya ay ang ituloy ang resort project sa Ilocos. Pero hindi nila magawa yon dahil sa isang malaking problema. Ang lupa ay may bagong nagmamay-ari na at hinarang nito ang lahat ng permits. Binasa niya ang huling bahagi ng sulat mula sa legal department ng bangko. We advise you to settle the dispute with the landowner immediately. Without the consent of the deed holder, known simply as Madam M, the project is dead. Madam M, sino ang babaeng ito? 3 taon na silang pinahihirapan ng misteryosong figura na ito. Binili nito ang mga lupa sa paligid ng resort, hinarang ang mga supplier, at dahan-dahang sinakal ang negosyo ng mga Balmores. Walang nakakakilala sa kanya. Ang sabi ng mga chismis, isa siyang bilyonaryang galing sa ibang bansa. Nilamukos ni Donato ang papel. Wala na siyang choice. Kailangan niyang lumuhod, magmakaawa, at gawin ang lahat para makuha ang pirma ng Madam M na ito. Kung hindi, magiging pulubi silang lahat. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang suot niyang kamisa na gawa ni Maricel ay tila naging isang paalala. Ang lahat ng ginhawa ay panandalian lamang kung ito ay galing sa pawis ng iba. Ihanda ang sasakyan bukas. Ang utos ni Donato sa intercom. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Pupunta tayo sa gala night ng sinag. Nandoon daw si Madam M. Kailangan ko siyang makausap. Kahit anong mangyari. Hindi niya alam na ang pagtatagpo na yon ang magiging simula ng kanyang tunay na kalbaryo. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nagniningning sa liwanag ng libu-libong kristal. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga bulaklak na puti at ginto. At ang hangin ay amoy mamahaling champagne at pabango ng mga pinakamayayaman sa lipunan. Dito ginaganap ang taunang charity gala ng Sinag, ang fashion brand na bumago sa mukha ng industriya sa loob lamang ng 3 taon. Nakatayo ako sa likod ng entablado, nakatingin sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na si Maricel na nakaduster at amoy bawang. Ang babaeng nasa harap ko ay nakasuot ng isang itim na terno na yari sa pinong inabel, may burdang ginto na tila apoy na gumagapang sa manggas. Ang aking buhok ay maikli, sleek, at matapang. Ang aking mga labi ay pinintahan ng pulang lipstick na kasing tingkad ng dugo ng aking anak na nawala. Ready ka na ba, Madam M? Tanong ni Isandro. Na ngayon ay isa ng tanyag na creative director. Inayos niya ang brooch sa aking balikat. Nasa labas na sila. Nakita ko ang pangalan ng Balmores sa guest list. Huminga ako ng malalim. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang uri ng pananabik na matagal ko nang inipon. Hayaan mo silang maghintay, ang sagot ko ng mahinahon. Sanay silang pinaghihintay ako noon. Ngayon, oras naman nilang matutong maghintay. Sa labas, ang mga bisita ay nagbubulungan tungkol sa misteryosong may-ari ng sinag. Walang nakakaalam ng tunay kong pagkatao maliban kay Isandro at sa iilan kong pinagkakatiwalaan. Para sa kanila, ako ay isang alamat, isang bilyonaryang galing sa Europa, o isang prinsesa mula sa Mindanao. Nang marinig ko ang hudyat ng musika, lumabas ako sa entablado. Ang ilaw ng spotlight ay tumama sa akin. Nakabubulag, ngunit nagbibigay kapangyarihan. Ang palakpakan ay dumagundong. Naglakad ako ng may taas noo. Bawat hakbang ay kalkulado at puno ng grasya. Habang nagbibigay ako ng maikling talumpati tungkol sa pagpapahalaga sa kulturang Pilipino, inilibot ko ang aking paningin sa madla. At doon, sa isang mesa malapit sa dulo, ang mesa para sa mga second-tier guests, nakita ko siya. Si Donato. Medyo tumaba siya at ang kanyang buhok ay numinipis na. Ang suot niyang suit ay mukhang luma,
Halatang ilang taon na, katabi niya si Bettina na mukhang naiinip at panay ang tingin sa ibang mga bisita na may suot na mas magagarang alahas. Biglang nagtama ang aming paningin. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Donato. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, tila nakakita ng multo. Napatigil siya sa pag-inom ng tubig at ang baso ay muntik nang dumulas sa kanyang kamay. Hindi ako ngumiti. Tinitigan ko lamang siya ng blangko, parang isang estranghero, bago ko inilipat ang aking tingin sa ibang direksyon. Matapos ang programa, bumaba ako sa crowd para makipagbatian sa mga VIP. Ang mga mayamang donya na dati ay hindi man lang ako tinitingnan kapag kasama ko si Doña Carmela ay ngayon ay nag-uunahan na humalik sa aking pisngi at purihin ang aking gawa. Madam M, napakaganda ng koleksyon mo. Madam M, kailangan ko ng appointment para sa wedding gown ng anak ko. Sa gitna ng papuri, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Ma Maricel? Ang boses ay mahina, nanginginig, at puno ng pagdududa. Dahan-dahan akong lumingon. Si Donato ay nakatayo doon, mukhang basang sisiw sa gitna ng mga agila. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa aking mukha. Hinahanap ang asawang kanyang inapi sa likod ng makapal na makeup at mamahaling salamin sa mata. Tinaasan ko siya ng kilay. Excuse me, sino po kayo? Ang tanong ko sa wikang Ingles, ang aking tono ay malamig at formal, na parang kausap ko ang isang taong hindi ko kilala. Namutla si Donato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang akin. Ako ito, si Donato, asawa mo. I mean, ex-husband mo. Maricel, ikaw ba yan? Buhay ka. Sir, nagkakamali yata kayo. Sagot ko, at tinapik ko ang balikat ng isa sa aking mga bodyguard. I don't know this man. Please escort him away. He is disturbing my guests. Maricel, huwag kang magkaila. Biglang sumingit si Bettina, na ngayon ay nakalapit na rin. Ang kanyang mukha ay puno ng inggit habang tinitingnan ang suot kong kwintas na mas mahal pa sa buong ari-arian nila ngayon. Alam kong ikaw Yiko yan. Anong ginagawa mo dito? Magnanakaw ka talaga. Siguro ninakaw mo ang identity ng Madam M na yan. Natahimik ang paligid. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Tiningnan ko si Bettina mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay ngumiti ako ng may halong awa. Magnanakaw? Ulit ko ng mahinahon. Nakakatawa na ang salitang yan ay nanggagaling sa isang babaeng kumuha ng asawa ng iba at ngayon ay nakasuot ng pekeng Chanel bag. Namula si Bettina at tinakpan ang kanyang bag. Hindi ito peke. Kung hindi iyan peke, bakit hindi pantay ang tahi sa gilid? Tanong ko ng malakas, sapat para marinig ng mga nasa paligid. Sa susunod, kung mga agaw ka rin lang, siguraduhin mong may class. Dahil sa mundong ito, ang peke ay laging nabubuking. Nagtawanan ng ilang mga donya sa paligid. Hiyang-hiya si Bettina at halos magtago sa likod ni Donato. Madam M, muling nagsalita si Donato. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kung hindi ikaw, si Maricel, pasensya na. Pero kailangan kitang makausap. Tungkol ito sa lupa sa Ilocos. Iyon ang lupa ng asawa ko, ng ex-wife ko, at kailangan namin ang pirma mo. Tinitigan ko siya. Ang lalaking ito na dati ay tinitingala ko, ngayon ay nagmamakaawa sa akin para sa isang piraso ng lupa na ninakaw nila sa pamilya ko. Ang lupa sa Ilocos? Kunwari ay nag-iisip ako. Yes, ang lupang iligal na inokupa ng pamilya Valmores sa loob ng 10 taon. Ang lupang pinagtayuan ninyo ng mga pangarap gamit ang nakaw na titulo. Lumapit ako kay Donato. Sobrang lapit na naaamoy ko ang takot sa kanya. Ibinaba ko ang aking boses upang kaming dalawa lang ang makarinig. Kung gusto mong pag-usapan ng lupa, Mr. Valmores, pumunta ka sa opisina ko bukas,
Pero siguraduhin mong handa kang magbayad dahil ang presyo ng lupang yon ay hindi pera. Ang presyo noon ay lahat ng kinuha ninyo sa akin. Tumalikod ako at naglakad palayo. Iniiwan silang tuliro at napapahiya sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay parang tunog ng pagbibilang ng oras bago ang kanilang tuluyang pagbagsak. Nang makapasok ako sa elevator, tinanggal ko ang aking salamin. Nakita ko ang refleksyon ng aking mukha sa metal na pinto. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa halo-halong emosyon, galit, lungkot, at isang kakaibang uri ng kasiyahan. Nagsisimula pa lang ang laro, Donato. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng baraha. Ang opisina ng Sinag sa Bonifacio Global City ay isang monumento ng tagumpay. Ang mga dingding ay gawa sa salamin na nagpapakita ng tanawin ng buong Maynila at ang mga muebles ay minimalist, ngunit gawa sa pinakamahuhusay na materyales. Dito naghahari si Madam M. At dito rin ngayon naghihintay ang isang hari na nawalan ng korona. 9:00 pa lang ng umaga ay naroon na si Donato. Nakaupo siya sa waiting area, suot ang kanyang pinakamagandang suit na medyo masikip na sa kanya. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang relo at pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang panyo. "Sir, pakihintay lang po si Madam M. Nasa meeting pa siya." Ang sabi ng receptionist sa ikatlong pagkakataon, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang computer. Naalala ko ang maraming gabi na naghintay ako sa kanya sa hapagkainan. Ang paglamig ng sabaw, ang pagkatunaw ng kandila, at ang bigat ng talukap ng aking mga mata habang hinihintay ang pagbukas ng pinto na hindi naman dumating. Ngayon, hayaan nating siya naman ang makaramdam ng bawat segundong tumatakbo ng walang kasiguraduhan. 12:00 na nang ipatawag ko siya. Pagpasok ni Donato sa aking opisina, agad siyang sinalubong ng amoy ng lavender. Ang paborito kong pabango noon, na ngayon ay ginagamit ko bilang sandata ng alaala. Nakatalikod ako sa kanya, nakaharap sa bintana, habang hinahaplos ang isang tasa ng kape. "Madam M." Ang boses niya ay nanginginig. "Salamat." At hinarap mo ako. Dahan-dahan akong humarap. Wala nang salamin sa mata. Wala nang pagbabalat kayo. Tiningnan ko siya ng diretso at sa sandaling iyon, nakita ko ang pagguho ng mundo sa kanyang mga mata. Maricel, ang bulong niya. Napaluhod siya, hindi sa pagsisi, kundi sa bigat ng katotohanan. "Ikaw nga, buhay ka." "Buhay ako, Donato." Ang sagot ko, kalmado ngunit matigas. "Sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo ng nanay mo para patayin ako. At ang anak natin." Tumayo siya at akmang lalapit, ang kanyang mga kamay ay nakaunat na para bang gusto niya akong yakapin. "Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Akala ko umalis ka lang. Hinanap kita. Pero hinarang ni Mama ang lahat ng investigador." "Huwag mo akong tawaging mahal," ang madiin kong sabi. Sabay taas ng kamay upang patigilin siya. "Ang babaeng minahal mo, ang babaeng naglaban ng damit mo, nagluto ng pagkain mo, at nagpaalipin sa nanay mo, ay patay na. Namatay siya noong gabing pinalayas mo siya sa ulan." Lumapit ako sa aking mesa at kinuha ang isang folder. Inihagis ko ito sa kanyang paanan. "Basahin mo." Pinulot ni Donato ang folder ng nanginginig ang kamay. Binuksan niya ito at binasa ang mga dokumento. Ito ang titulo ng lupa sa Ilocos, ang mga bank statement na nagpapakita ng iligal na transaksyon ng ama niya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kopya ng resibo ng gamot na pampalaglag na binili ni Carmela. "Ano ito?" Ang tanong niya. Namumutla ang mukha. "Iyan ang kasaysayan ng kasakiman ng pamilya mo." Ang sagot ko. "Ang lupaing kinatatayuan ng pangarap niyong resort ay pag-aari ng mga aninag. Ninakaw niyo lang ito. At ang gamot na yan, iyan ang ipinainom ng nanay mo sa akin gabi-gabi?" "Hindi ako nakunan dahil sa stress, Donato.
Pinatay ng nanay mo ang apo niya. Bumagsak si Donato sa upuan. Ang luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi eh. Hindi magagawa ni Mama yun. Talaga? Ang babaeng nagpanggap na may sakit para lang hindi tayo magtabi sa pagtulog? Ang babaeng tinawag akong magnanakaw para lang mapalayas ako? Lumapit ako sa kanya, ibinaba ang aking muka upang magpantay ang aming paningin. Gising na, Donato. Ang halimaw ay hindi nasa ilalim ng kama mo. Ang halimaw ay ang nagtimpla ng gatas mo tuwing umaga. Tinakpan ni Donato ang kanyang mukha at humagulhol. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay parang isang batang nawawala. Ngunit hindi ako naawa. Ubos na ang awa ko. Naparito ka para sa lupa, hindi ba? Ang tanong ko. Ibibigay ko sa iyo ang lupa. Pipirmahan ko ang lease agreement. Nag-angat siya ng tingin, puno ng pag-asa. Talaga? Gagawin mo yon? Oo, ang sagot ko. Sabay abot ng isang tasa ng kape sa kanya. Kinuha niya ito, ngunit sa sobrang panginginig ng kamay, natapon ng mainit na likido sa kanyang mamahaling pantalon. Napasigaw siya sa gulat at sakit. Tiningnan ko siya habang pinupunasan niya ang mantsa. Ito ang golden moment ko. Oops, ang sabi ko nang walang emosyon. Pasensya na. Wala na akong gana magsilbi, Donato. Pero tungkol sa lupa, pipirmahan ko ang agreement sa isang kondisyon. Kahit ano, Maricel, kahit ano. Gusto ko ang mansyon, ang sabi ko ng diretso. Ang bahay kung saan niyo ako pinalayas. Ang bahay kung saan namatay ang anak natin. Gusto ko itong ilipat sa pangalan ko bilang collateral kapag hindi kayo nakabayad sa utang niyo sa akin sa loob ng 1 buwan. Palalayasin ko kayo tulad ng ginawa niyo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Donato. Pero saan kami titira? Si Mama, may sakit siya. May charity ward naman sa mga ospital, di ba? Ang sagot ko, inuulit ang lugar kung saan ako nagising 3 taon na ang nakakaraan. O kaya sa kalye, malawak ang kalye, Donato. Kasya kayong lahat doon. Inabot ko sa kanya ang dokumento ng pagsasangla ng mansyon at isang ballpen. Pumirma ka o umalis ka at panoorin mong bumagsak ang kumpanya niyo bukas. Nasa sayo ang desisyon. Tinitigan ni Donato ang papel. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang ballpen. Alam niyang wala siyang choice. Ang kumpanya ang buhay ng nanay niya. Pero ang mansyon ang kanilang dangal. Sa huli, nanaig ang takot. Pinirmahan niya ang papel. Ang tunog ng ballpen sa papel ay parang tunog ng paglalagda sa sariling kamatayan. Kinuha ko ang dokumento at ngumiti ng mapait. Salamat sa negosyo, Mr. Valmores, ang sabi ko. Ngayon, makakaalis ka na. May meeting pa ako sa mga taong may halaga. Tumayo si Donato. Bagsak ang balikat. Parang isang matandang hukluban. Naglakad siya palabas ng pinto nang hindi na lumilingon. Nang magsara ang pinto, napasandal ako sa aking mesa. Naramdaman ko ang pagtulo ng isang luha sa aking pisngi. Hindi ito luha ng saya. Ito ay luha ng pagluluksa. Dahil sa pagpirma ni Donato, nakumpirma ko ang isang bagay na pilit kong itinatanggi noon na mas mahalaga sa kanya ang pera at reputasyon kaysa sa akin o sa kahit anong alaala namin. Ngayon, hawak ko na ang kanilang bahay. At sa lalong madaling panahon, sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang lamig ng ulan na naramdaman ko noon. May mga katotohanang masakit tanggapin, pero kailangan mong lunukin para gumaling. Pero may mga katotohanan ding sadyang nakamamatay na kapag nalaman mo, para kang pinapatay ng paulit-ulit. Matapos ang pirmahan ng kontrata, hindi ako nagdiwang. Sa halip, pumunta ako sa isang lugar na matagal ko nang iniiwasan. Sa isang maliit na squatter area sa gilid ng riles ng tren sa Maynila.
Ang amoy ng estero at usok ng ihaw-ihaw ay sumalubong sa akin. Hinahanap ko si Yaya Luring. Siya ang dating pinagkakatiwalaang katulong ni Doña Carmela na bigla na lang pinagbakasyon 1 linggo matapos akong palayasin. Natagpuan ko siya sa harap ng isang barong-barong. Naglalaban ng damit sa palanggana. Ang kanyang buhok ay puro puti na at ang kanyang mukha ay puno ng kulubot ng hirap. Nang makita niya ako, nabitiwan niya ang sabon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, tila nakakita ng multo. Mama Maricel? Lumapit ako at hinawakan ang kanyang mga kamay na basa at nanginginig. Yaya Luring, huwag kang matakot. Nandito ako para tulungan ka. Pero kailangan mo munang tulungan ako. Dinala ko siya sa loob ng aking kotse para makapag-usap kami ng pribado. Inabutan ko siya ng pagkain at tubig. Nang mahimasmasan siya, tinanong ko ang tanong na bumabagabag sa akin sa loob ng 3 taon. Yaya, noong mga panahong buntis ako, ano ang iniuutos sa iyo ni Doña Carmela tuwing gabi? Yumuko si Yaya Luring at nagsimulang umiyak. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa bawat hikbi. Patawarin niyo ako, Mama Maricel. Wala akong magawa. Kailangan ko ng pera para sa gamot ng apo ko. Tinakot niya ako. Sabihin mo sa akin ang totoo, Yaya. Ang mahinahon kong utos, bagaman ang dibdib ko ay parang sasabog na. Yung tsaa po. Ang garalgal niyang sabi. Yung tsaa na pinapainom niya sa inyo tuwing gabi para daw sa pagpapahinga. Hindi po yun ordinaryong herbal tea. May ipinapahalo po siyang pulbos. Nakita ko po yung pakete minsan sa basurahan. Cytotec po ang nakasulat. Sabi ng anak ko, gamot daw yun pampalaglag. Nanigas ang buong katawan ko. Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Cytotec, isang gamot na ginagamit para sa ulcer pero kilala bilang pampalaglag ng bata. Gabi-gabi akong nilalaso ng sarili kong biyenan sa ilalim ng iisang bubong habang nakangiti siya sa akin. At noong gabing pinalayas kayo, pagpapatuloy ni Yaya Luring, narinig ko silang nag-uusap ni Bettina. Sabi ni Bettina, siguraduhin mong hindi na yan babalik. Kapag nawala ang bata, mawawala na siya ng kapit kay Donato. Napapikit ako ng mariin. Ang galit na nararamdaman ko noon ay parang isang kandila lang kumpara sa sunog na nararamdaman ko ngayon. Hindi lang ito basta pang-aapi. Ito ay planadong pagpatay sa aking anak. Nasaan ang ebidensya, Yaya? Tanong ko. Kailangan ko ng patunay. May kinapas si Yaya Luring sa ilalim ng kanyang lumang duster. Inilabas niya ang isang maliit na plastik na may lamang tuyong dahon at isang piraso ng foil na lalagyan ng gamot. Itinago ko po ito, Anya. Alam ko pong balang araw babalik kayo. Ito po yung huling pakete na ipinahalo niya noong gabing yun. Hindi ko po naitapon kasi nakonsensya na po ako. Kinuha ko ang plastic bag. Ang bigat nito sa aking palad ay parang bigat ng isang kabaong. Ito ang ebidensya ng krimen. Ito ang hustisya para sa anak ko. Salamat, Yaya. Ang bulong ko. Mula ngayon, hindi ka na maghihirap. Kukunin kita. Aalagaan kita. Pero sa ngayon, kailangan nating maghanda. Hinatid ko si Yaya Luring sa isang safe house na inihanda ni Sandro. Pagkatapos, bumalik ako sa opisina. Nakatulala ako sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila. Naisip ko si Donato. Alam kaya niya? O isa rin siyang biktima ng kasamaan ng ina niya? Pero kahit hindi niya alam, ang pananahimik niya at ang pagpili niya sa pera ay sapat na kasalanan. Biglang tumunog ang aking telepono, isang mensahe mula sa aking private investigator. Ma'am, kumpirmado, magpapaparty si Doña Carmela sa mansyon bukas ng gabi. Iimbitahan niya ang media para i-announce ang recovery ng kumpanya dahil sa lupa sa Ilocos. Ang kapal ng mukha, ma'am. Napangisi ako. Isang ngisi na walang halong saya. Magpapaparty siya sa bahay na hindi na sa kanya. Mag-a-announce siya ng tagumpay gamit ang lupang ninakaw niya.
Tiningnan ko ang ebidensya sa aking mesa. Ang kontrata ng pagsasangla ng mansyon, ang titulo ng lupa, at ang pakete ng lason. Sige Carmela, ang bulong ko sa hangin. Mag-party ka. I-enjoy mo ang huling gabi ng iyong paghahari-harian dahil bukas, ako ang magsisindi ng kandila sa iyong libing. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Isandro. Ihanda mo ang pinakamagandang damit ko para bukas, ang utos ko. Yung kulay pula, pula, dahil may dadanak na dugo. Hindi literal, Isandro, pero sisiguraduhin kong dudugo ang puso nila sa kahihiyan. Binaba ko ang telepono. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin. Ang mga mata ko ay tuyo, pero nagliliyab. Para sa iyo ito, anak. Bukas, sisingilin na natin sila. Ang hardin ng mansyon ng Valmores ay muling napuno ng mga tao, ilaw, at tunog ng musikang klasikal. Ang mga waiter ay abala sa pag-aalok ng champagne sa mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Doña Carmela sa kanyang wheelchair na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay makapal ang kolorete upang itago ang kanyang panghihina. Ngumingiti siya sa mga kamera at kinakamayan ang mga bisitang bumabati sa kanya habang bumubulong sa hangin ang mga salita ng tagumpay. Salamat sa Diyos. Nalagpasan din namin ang krisis. Ang pag-arte niya sa isang reporter. Ang aming bagong resort sa Ilocos ang magiging simbolo ng muling pagbangon ng Valmores Group of Companies. Sa tabi niya ay si Donato, pilit na nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay mailap, palipat-lipat ng tingin na parang may hinahanap o iniiwasan. Si Bettina naman, na nakasuot ng gintong gown, ay abala sa pag-post sa social media. Ipinapakita ang kanyang perfect life bilang asawa ng isang bilyonaryo na hindi na bilyonaryo. Ang lahat ay isang perpektong ilusyon, isang magandang kasinungalingan na handa ng gumuho. Nang tumigil ang musika para sa pangunahing anunsyo, biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok ako, kasama si Isandro sa aking tabi. Nakasuot ako ng isang pulang gown na gawa sa inabel. Ang kulay nito ay kasing tingkad ng apoy at ang disenyo ay tila mga tinik na yumayakap sa aking katawan. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Ang mga bulungan ay kumalat sa buong silid na parang isang epidemya. Ang mga kamera na dating nakatutok kay Doña Carmela ay sabay-sabay na bumaling sa akin. Sino siya? Diyos ko, si Madam M ng Sinag. Anong ginagawa niya dito? Nakita ko ang pagkasindak sa mukha ni Donato. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Si Doña Carmela naman ay napatigil sa pagpapaypay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng diretso patungo sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa kamay ng nagulat na MC. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang panimula ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit umaling-awngaw sa buong hardin. Pasensya na sa abala. Narito ako hindi bilang bisita, kundi bilang may-ari ng dalawang bagay na ipinagdiriwang ninyo ngayong gabi. Tinaas ko ang isang dokumento. Una, narito ang orihinal na titulo ng lupa sa Ilocos kung saan ninyo itatayo ang inyong pangarap na resort. Ang lupang ito ay pag-aari ng pamilya Aninag at ako bilang huling tagapagmana ang nag-iisang may-ari. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga investor ay nagsimulang maglapitan kay Donato, humihingi ng paliwanag. At ikalawa, pagpapatuloy ko, habang inilalabas ang isa pang papel, ang kontratang pinirmahan ni Donato kahapon. Ang mansyon na ito, ang lupang kinatatayuan ninyo ngayon, ay hindi na pag-aari ng mga Valmores. Mula kahapon, ito ay isinangla sa akin. Ibig sabihin,
Ako ang inyong bagong landlady. Ang katahimikan ay naging isang malakas na ugong ng gulat at pagkalito. Ang mga reporter ay nagunahan sa pagkuha ng litrato. Nakita ko si Doña Carmela na napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang pag-arte ay naging totoo na. Walang hiya ka. Ang sigaw ni Bettina na hindi na nakatiis. Sinugod niya ako sa entablado. Ang kanyang mga kuko ay handa nang dumaklot sa aking mukha. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, nahawakan ko ang kanyang pulsuhan. Ang aking pagkakahawak ay mahigpit at hindi niya matanggal. Huwag mong dungisan ang mga kamay mong sanay. Sa peking bagay ang isang obra maestra o maestra. Ang bulong ko sa kanya, sapat lang para marinig niya. Ang tapang mo ay kasing halaga lang ng Chanel bag mo. Peke at madaling masira. Binitawan ko siya ng may puwersa, dahilan upang mapaatras siya at matumba sa sahig. Ang kanyang gintong gown ay nagusot sa putikan ng hardin. Guard, sigaw ni Doang Carmela habang nagkukunwaring nahihirapang huminga. Palayasin ang babaeng yan. Walang sino mang aalis. Ang sagot ko sa mikropono. Maliban na lang kung gusto nilang makasuhan ng trespassing. Tumingin ako sa direksyon ng gate at nagbigay ng isang senyas. Sa hudyat na yon, pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang mga bota ay mabibigat sa sahig at ang kanilang mga muka ay seryoso. Ang lahat ng ingay ay biglang natigil. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng mga pusong puno ng kaba. Naglakad ang mga pulis palapit sa entablado, nilampasan ako at huminto sa harap ng wheelchair ni Doña Carmela. Mrs. Carmela Balmores, ang tanong ng isang pulis, habang inilalabas ang isang nakatuping papel. Mayroon kaming warrant para sa inyo. Warrant para sa utang, ang narinig kong bulong ng isang bisita. Ngunit hindi iyon ang dahilan. Alam ko kung ano ang nakasulat sa papel na yon. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dugo. Natahimik ang buong hardin. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-aspas ng mga dahon na dala ng hangin at ang mabibilis na pagtibok ng mga pusong nag-aabang. Ang mga flash ng kamera ay tuloy-tuloy, kumukuha ng bawat anggulo ng eksenang unti-unting nagiging isang bangungot para sa mga Valmores. Anong warrant? Anong kaso? Sigaw ni Doña Carmela na biglang nawala ang pagkukunwaring may sakit. Sinubukan niyang itulak ang pulis, ngunit nanatili itong matatag. Binuklat ng pulis ang papel at binasa ito ng malakas. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit malinaw na parang isang hatol. Carmela Valmores, inaaresto ka namin sa salang, intentional infliction of bodily harm leading to an unintentional abortion at attempted murder. Mayroon kaming sinumpaang salaysay mula sa saksing si Aling Luring at isang sample ng gamot na ipinainom mo sa biktimang si Maricel Aninag Valmores noong siya ay nagdadalang tao, 3 taon na ang nakalilipas. Ang bawat salitang binigkas ng pulis ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng reputasyon ni Carmela. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang mga bulungan ay naging malakas na paghuhusga. Ang dating reyna ng alta sosyedad ay ngayon ay isang kriminal sa mata ng lahat. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Nagwawalang sigaw ni Carmela. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang huling pag-asa. Donato, anak, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ko magagawa iyon. Lahat ng mata ay napunta kay Donato. Nakatayo siya doon, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga nag-uumpugang alaala. Ang pagpipilit ng kanyang ina na uminom ng tsaa si Maricel gabi-gabi, ang biglaang pagbabakasyon ni Yaya Luring, ang pagdurugo ni Maricel sa ulan. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan at ang nabuong larawan ay isang nakapangingilabot na katotohanan. Tumingin siya sa akin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang tanong na hindi niya masabi. Totoo ba? Hindi ako sumagot.
Tinitigan ko lamang siya. Hinahayaan siya niyang malunod sa sarili niyang konsensya. Donato, muling sigaw ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno na ng desperation. Ngunit sa halip na lumapit at ipagtanggol ang kanyang ina, umatras si Donato. Isang hakbang, dalawang hakbang. Hanggang sa napasandal siya sa pader, nanginginig, tila nasusuka sa sarili niyang ina. Ang kanyang pananahimik, ang pinakamatibay na ebidensya ng pagkakasala. Ang kanyang pag-atras, ang huling hatol. Nang makita ni Bettina na wala ng pag-asa, na ang barkong sinasakyan niya ay tuluyan ng lulubog, mabilis siyang kumilos. Wala akong kinalaman dyan, ang mabilis niyang sabi sa mga pulis. Tumingin siya kay Donato nang may pandidiri. Donato, it's over between us. Hindi ako magpapakasal sa anak ng isang mamamatay tao. Habang abala ang lahat sa drama, dahan-dahang umatras si Bettina patungo sa loob ng bahay. Kinuha niya ang kanyang bag at sa isang mabilis na kilos, ibinulsa ang mga alahas na nakapatong sa mesa na dapat sana ay para sa raffle. Walang nakapansin sa kanya maliban sa akin. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng gate. Naglaho sa dilim na parang isang daga na tumatakas sa nasusunog na bahay. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng kunin! Nagwawalang sigaw ni Carmela habang pilit siyang itinatayo ng mga pulis mula sa kanyang wheelchair. Donato, gumawa ka ng paraan. Ngunit si Donato ay nanatiling nakasandal sa pader. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog, ngunit walang luhang lumalabas. Tila natuyo na rin ang balon ng kanyang mga emosyon. Hinila ng mga pulis si Carmela palabas ng hardin. Ang kanyang mga sigaw at sumpa ay umalingaw-ngaw sa gabi, ngunit unti-unti itong humina habang papalayo ang sasakyan ng pulis. Ang party ay tapos na. Ang mga bisita ay nag-alisan na parang mga langgam na nagkakagulo. Naiwan sa hardin ang mga basag na baso, mga tirang pagkain, at ang basag na dangal ng pamilya Valmores. Naiwan kami ni Donato sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng sakit. Naglakad siya palapit sa akin. Bawat hakbang ay mabigat na parang may pasan siyang krus. Huminto siya sa aking harapan. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Galit? Pagsisisi? Ngunit ang ginawa niya ay ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa aking paanan. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa mamasa-masang lupa. Hinawakan niya ang laylayan ng aking pulang bestida. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at malamig na parang yelo. Maricel, ang bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Mali ako. Mali kaming lahat. Please, umuwi ka na. Umuwi ka na dito. Kailangan ka ng bahay na ito. Kailangan kita. Tiningnan ko siya habang nakaluhod sa aking paanan. Ang dating hari ng aking mundo, ngayon ay isang pulubi na nagmamakaawa para sa kapatawaran na alam niyang hindi na niya makakamit. Ang hangin ay humihip ng malamig at sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi rin ako nakaramdam ng saya. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim at nakapanlulumong awa. Ang hangin ay malamig at basa. Dala ang amoy ng natapong alak at nawalang pag-asa. Nakaluhod si Donato sa aking paanan. Ang kanyang mamahaling suit ay nabahiran na ng putik. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa laylayan ng aking bestida na para bang ito ang tanging bagay na pumipigil din sa kanya mula sa tuluyang pagguho. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa bawat hikbi. Isang tunog na tahimik ngunit masakit pakinggan. Kasalanan ko ang lahat, Maricel, ang basag niyang sabi. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa pag-iyak. Naging mahina ako. Naging duwag. Hinayaan kong kontrolin ako ni Mama. Hinayaan kong saktan ka niya. Pero maniwala ka, hindi ko alam ang tungkol sa gamot.
Kung alam ko lang, hinding-hindi ko hahayaang mangyari yun. Mahal kita, Maricel. Noon pa man, ikaw lang ang minahal ko. Nagpatuloy siya sa kanyang mga pangako at pagsusumamo. Sabi niya ay, magbabago na siya. Sabi niya ay handa siyang maging alipin ko habang buhay. Handa niyang iwan ang lahat para sa akin. Ang kanyang mga salita ay parang isang pamilyar na awit. Isang kantang matagal ko nang gustong marinig. Pero ngayon, habang pinapakinggan ko ito, wala na itong epekto. Ang himig ay peke at ang mga nota ay wala sa tono. Dahan-dahan, yumuko ako. Hindi para yakapin siya, kundi para tanggalin ang kanyang mga kamay sa aking damit. Ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. Inalis ko ang mga ito ng may delikadesa, ngunit may katiyakan. Huli na ang lahat, Donato. Ang sagot ko, ang aking boses ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. Pinangarap kong marinig ang mga salitang yan mula sa'yo. Gabi-gabi, ipinagdarasal ko na sana isang araw makita mo ang halaga ko. Ipinagdarasal ko na sana ipagtanggol mo ako. Tumingin ako sa malayo. Inaalala ang mga gabing nagdaan. Naaalala mo ba? Yung mga gabing naghihintay ako sa'yo sa hapagkainan? Kahit hating gabi na? Naaalala mo ba yung mga paso sa kamay ko dahil sa pagluluto ng paborito mong ulam? Naaalala mo ba yung anak natin, Donato? Ang anak nating hindi man lang natin nabigyan ng pangalan? Tumingin ako sa kanyang mga mata na puno ng luha. Hindi mo ako mahal, ang sabi ko. At bawat salita ay isang katotohanang matagal ko nang kinikimkim. Ang mahal mo lang ay ang pakiramdam na may nag-aalaga sa'yo. Ang mahal mo lang ay ang ginhawang idinulot ko sa buhay mo. Isang magandang kasangkapan na naglilinis ng bahay, nagluluto ng pagkain at nag-aalaga sa nanay mo. Pero noong dumating ang isang mas maganda at mas kapaki-pakinabang na kasangkapan, madali mo akong itinapon. Tumayo ako ng tuwid. Ang pagmamahal, Donato, ay hindi duwag. Ang pagmamahal ay ipinaglalaban at hindi mo ako ipinaglaban. Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Wala, ang sagot ko. Dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo. Para sa akin ito. At napatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayoko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Malaya ka na, Donato, at malaya na rin ako. Tumingin ako sa paligid, sa nagkalat na mga mesa at upuan. At tungkol sa bahay na ito, hindi ako babalik dito. Ang bawat sulok nito ay may alaala ng aking mga luha. Ibenta mo ito? Hindi. Ibenta ko ito? Oo, ibebenta ko ang mansyon na ito at ang lahat ng mapagbebentahan ay ibibigay ko sa isang foundation na tumutulong sa mga ina na nawalan ng anak. Gusto kong gawing simbolo ng pag-asa ang lugar na naging impyerno ko. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Hindi ko na siya nilingon pa. Narinig ko siyang tinatawag ang pangalan ko, ngunit hindi ako huminto. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanya ay isang hakbang palapit sa aking sarili. Pagdating ko sa gate kung saan naghihintay ang sasakyan ni Isandro, may kinuha ako mula sa aking pitaka. Isang simpleng gintong singsing. Ang wedding ring namin. Itinago ko ito sa loob ng 3 taon, hindi dahil sa pagmamahal, kundi bilang isang paalala sa sakit at katangahan ko. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon. Ang kinang nito ay hindi na nakakasilaw. Isa na lang itong piraso ng metal na walang kwenta. Sa isang mabilis na kilos, inihagis ko ang singsing sa kanal sa gilid ng kalsada. Ang pagbagsak nito sa maruming tubig ay tahimik. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamalakas na tunog ng kalayaan. Sumakay ako sa kotse at isinara ang pinto. Habang paandar na kami palayo sa mansyon na yon, palayo sa buhay na yon, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang tawag mula sa Ilocos. Sinagot ko ito. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng takot. Ma'am Maricel.
Ma'am, kailangan niyo pong umuwi agad. Yung lumang habihan ni Lola Sabel na susunog po, may sumunog. Napatigil ang paghinga ko. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa akin sa aking nakaraan, ang tanging lugar na nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ngayon ay nagiging abo. Ang biyahe pabalik sa Ilocos ay isang karera, laban sa oras at sa sarili kong mga demonyo. Ang bawat kilometrong nilalakbay namin ni Isandro ay parang isang hibla ng sinulid na humihila sa akin, palapit sa isang katotohanang ayaw kong harapin. Walang nagsasalita sa amin. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa aspalto at ang malakas na kabog ng aking dibdib. Sumalubong sa amin ang madaling araw pagdating namin sa aming bayan. Ngunit hindi ang gintong sinag ng araw ang aming naabutan, kundi ang makapal na itim na usok na pumapailan lang sa kalangitan. Ang amoy ng sunog na kahoy at natunaw na plastik ay dumadampi sa aking ilong. Isang amoy na sumisira sa alaala ng sariwang hangin ng probinsya. Nang huminto ang sasakyan, bumaba ako at tumakbo. Ang aking mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupa. Pagdating ko sa lugar kung saan dating nakatayo ang aming munting tahanan at ang habihan, napahinto ako. Abo. Lahat ay naging abo. Ang bahay na pawid ay wala na. Ang mga puno ng mangga sa paligid ay sunog at kalbo. Ang lupa ay itim at basa pa mula sa tubig na ibinuhos ng mga bumbero. Ang dating masiglang lugar kung saan umaalingaw-ngaw ang tunog ng habihan ay ngayon ay isang tahimik na sementeryo ng mga pangarap. Lumakad ako sa gitna ng mga sunog na labi. Ang aking mga sapatos ay lumulubog sa malambot na abo. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. Ngunit hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng panghihinayang para sa mga bagay na hindi na maibabalik. Sa gitna ng pagkawasak, may isang bagay na nanatiling nakatayo. Ang lumang habihan ng aking ama. Ang katawan nitong gawa sa matigas na nara ay sunog at nangingitim, ngunit buo pa rin ito. Nakatayo ito roon na parang isang matandang sundalo na sugatan, ngunit hindi sumusuko. Ang mga sinulid ay naging abo na, ngunit ang puso ng habihan, ang makinarya ng aming lahi, ay naroroon pa rin, naghihintay. Hinaplos ko ang magaspang at sunog na kahoy. Dito ako natutong mangarap. Dito ako natutong lumaban. At dito rin ako babangon. Hindi nagtagal. Isa-isang nagsidatingan ang mga taga-baryo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa at pag-aalala. Walang nagsalita. Sa halip, kumilos sila. May dumating na may dalang walis at pala. May nag-abot sa akin ng isang basong mainit na kape. Ang mga kalalakihan ay nagsimulang alisin ang mga sunog na kahoy habang ang mga kababaihan ay sinimulan ng linisin ang mga natirang gamit na maaari pang maisalba. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Ang apoy ay maaaring tumupok ng isang bahay, ngunit hindi nito kayang sunugin ang isang komunidad. Ang apoy ay maaaring sumira ng isang habihan, ngunit hindi nito kayang patayin ang sining ng paghahabi. Hindi ito ang katapusan, Maricel, sabi ni Isandro, na ngayon ay nasa tabi ko na. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ito ang simula. Tumango ako. Tama ka. Ang Inabel ay hindi isang lugar. Nasa puso at kamay ito ng mga tao. Tumingin ako sa mga taong nagtutulungan. Dito mismo, dito natin itatayo ang Inabel Academy. Isang paaralan kung saan ang bawat babae sa bayang ito ay matututong humabi ng kanilang sariling kinabukasan. Ngunit sa gitna ng pag-asang iyon, isang anino ng kalungkutan ang dumating. Si Lola Sabel, na iniligtas mula sa sunog, ay tuluyan ng binawian ng buhay kinabukasan. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa katandaan at sa bigat ng kanyang puso. Namatay siyang payapa sa kanyang pagtulog, na para bang hinihintay na lamang niya ang aking pagbabalik upang masigurong ligtas na ang kanyang pinakamamahal na pamana. Ang kanyang libing ay simple lamang, walang mamahaling kabaong o bulaklak,
Ang tanging naroon ay ang buong baryo na nag-aalay ng kanilang mga dasal at luha. Habang inihahatid namin siya sa kanyang huling hantungan, alam kong ang kanyang diwa ay mananatili sa bawat hibla ng sinulid na aming hahabihin. Pagkatapos ng libing, habang nakaupo ako sa harap ng nasirang habihan, isang maliit na bata ang lumapit sa akin. Mga 5 taong gulang siguro siya. Ang kanyang damit ay luma at ang kanyang mga paa ay walang sapin. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng kuryosidad, mga matang nagpapaalala sa akin ng sarili kong pagkabata. "Ikaw po ba si Maricel?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina na parang isang bulong. Tumango ako at ngumiti. "Ako nga." "Bakit?" Inilahad niya ang kanyang maliliit at maruruming kamay. "Ulo po ako, ulila. Wala po akong nanay o tatay. Sabi po nila, magaling daw kayong gumawa ng tela. Pwede niyo po ba akong turuan? Para po kapag malaki na ako, kaya ko na pong bumili ng sarili kong tsinelas." Tinitigan ko ang bata. Sa kanyang mga mata, hindi ko nakita ang awa para sa sarili. Ang nakita ko ay pag-asa. Ang nakita ko ay ang hinaharap. Lumuhod ako upang magpantay ang aming paningin. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. "Oo naman," ang sagot ko, habang naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na luha sa aking pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng isang kakaibang saya. Hindi lang paggawa ng tela ang ituturo ko sa'yo. Ituturo ko sa'yo kung paano humabi ng mga pangarap. Niyakap ko ang bata. Ang kanyang munting katawan ay mabango sa araw at alikabok. Isang amoy na mas totoo at mas nakagiginhawa kaysa sa alinmang mamahaling pabango sa Maynila. Dito, sa gitna ng abo at pagkawasak, natagpuan ko ang nawawala kong piraso. Hindi ko na kailangan pang maghanap ng hustisya sa korte. Hindi ko na kailangan pang maghintay ng pagsisisi mula kay Donato. Dahil ang tunay na pagbangon ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbubuo muli ng iyong sarili, hibla sa bawat hibla. Ito ay tungkol sa pagkuha ng isang bagay na nasira at paggawa nito sa isang bagay na mas maganda at mas matibay. Tumingin ako sa lumang habihan. Sa likod ng mga sunog na kahoy, nakita ko na ang imahe ng isang bagong gusali. Isang paaralan na puno ng tawanan ng mga bata at ng ritmo ng mga habihan. Isang lugar kung saan ang bawat hibla ng sinulid ay kwento ng katatagan at ang bawat piraso ng tela ay isang bandila ng pag-asa. Ang apoy ay kinuha ang aking nakaraan, ngunit ibinigay nito sa akin ang aking kinabukasan. Ang panahon ay isang mahusay na manghahabi. Tahimik nitong pinagsasama-sama ang mga sinulid ng tadhana at sa huli, inilalabas nito ang isang disenyo na hindi mo inaasahan, ngunit siyang nararapat. 5 taon na ang lumipas sa isang malamig at walang bintanang silid sa ospital ng pambansang bilangguan. Isang matandang babae ang humihinga ng mababaw. Ang balat niya ay kasing puti ng kumot na nakabalot sa kanya at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kawalan. Wala na ang mga alahas, wala na ang seda, wala na ang mga utusan. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng disinfectant at ang nakabibinging katahimikan. Minsan, sa kanyang pagdedeliryo, isinisigaw niya ang isang pangalan. "Donato? Anak?" Ngunit walang Donato na dumarating. Si Carmela Valmores, ang dating reyna ng Alta Sociedad, ay namatay ng mag-isa. Yakap-yakap ang anino ng kapangyarihang matagal nang naglaho. Sa isang maliit at masikip na cubicle, sa isang opisina sa Makati, isang lalaking may katabaan at numinipis na buhok ang humihigop ng kanyang mumurahing kape. Si Donato Valmores, ang dating tagapagmana ng isang imperyo, ay isa na lamang ordinaryong empleyado. Sa kanyang desk, nakatayo ang isang lumang larawan nila ni Maricel noong sila ay bagong kasal pa. Isang paalala sa buhay na kanyang sinayang.
Minsan, habang nagbabasa ng dyaryo, nakikita niya ang mukha ng kanyang dating asawa sa lifestyle section. Si Maricel nakangiti habang tumatanggap ng parangal bilang National Living Treasure. Isinasara niya ang dyaryo at sa bawat pagkakataon, nararamdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang kirot ng pagsisising habang buhay niyang dadalhin. Samantala, sa Ilocos, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana ng isang bagong gusali. Dito nakatayo ang Aninag Sabel Inabel Academy. Ang hangin ay puno ng sigla, ang maindayog na tunog ng pagtama ng kahoy sa kahoy mula sa mga habihan, ang masayang halakhak ng mga bata na naglalaro sa hardin, at ang amoy ng bagong lutong bibingka mula sa kusina. Sa gitna ng lahat, nakaupo ako sa harap ng lumang habihan ng aking ama. Ito ay nilinis at inayos at ngayon ay nagsisilbing puso ng buong eskwelahan. Hindi na ako humahabi para sa galit o paghihiganti. Ang aking mga daliri ay gumagalaw na ngayon sa ritmo ng kapayapaan. Napatawad ko na ba sila? Oo, ngunit ang pagpapatawad ko ay hindi isang regalong ibinigay ko sa kanila. Ito ay isang regalong ibinigay ko sa aking sarili. Pinatawad ko sila upang tuluyan ko ng mabitawan ang bigat ng nakaraan. Hindi ko na sila iniisip. Ang kanilang mga anino ay hindi na kayang takpan ng liwanag na aking natagpuan. Mama! Isang tinig ang tumawag sa akin. Lumingon ako at nakita ang isang batang babae na tumatakbo palapit sa akin. Ang kanyang itim na buhok ay sumasayaw sa hangin. Siya si Maya, ang batang ulila na kumupkop sa puso ko 5 taon na ang nakakaraan. Ngayon, siya na ang aking anak, ang aking sinag. Mama, tingnan mo po, sabi niya habang ipinapakita ang isang maliit na piraso ng telang kanyang hinabi. Ang mga kulay ay magulo at ang mga tahi ay hindi pantay. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamagandang tela sa buong mundo. Napakaganda anak, ang sabi ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Isang araw, ikaw na ang magiging pinakamahusay na manghahabi sa buong Ilocos. Ngumiti siya, isang ngingiting nagpapaliwanag sa buong silid. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera o ibigay ng kahit sinong lalaki. Ito ang kapayapaang nagmumula sa pagbuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Tumingin ako sa paligid. Ang aking mga estudyante, mga ina, mga anak, mga balo, ay abala sa kani-kanilang habihan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng konsentrasyon at dignidad. Ang bawat hibla ng sinulid na kanilang ginagamit ay isang hibla ng pag-asa. Ang bawat telang kanilang nililikha ay isang patunay na kahit gaano ka pa ibagsak ng buhay, palagi kang may kakayahang humabi ng isang panibagong simula. Ang tunay na reyna ay hindi iyong nakaupo sa trono ng asawa, kundi iyong kayang humabi ng sarili niyang korona mula sa mga sinulid ng luha at pag-asa. Hindi kailangan ng prinsipe, ang Cinderella ay kayang maging reyna sa sarili niyang paraan, basta't hindi niya bibitawan ang sapatos na salamin ng kanyang dangal.